At ako naman po talaga ay naniniwala na sa pamamagitan ng pananalangin at sa track record ng Appeals Chamber na nung minsan ay split bench po ang tawag dyan, 3-2. Kinakailangan na lang po natin isang mahistrado magbago ng isip at magsabi na walang jurisdiksyon at uuwi na po si Tatay Digong. Pero ngayon po, ipapatuloy po ang confirmation of charges at di umano ay lalatag ng prosecution ng kanyang ebidensya para ipatunayan na may probable cause para doon sa 3 counts of crimes against humanity. Ang tanong, kung sapat-sapat talaga abogado ang ebidensya ng prosecution, bakit kinakailangan pang mag-advertise ang ICC para sa karagdagang ebidensya? Hindi ba ho kung sila ay kampante na meron na silang sapat na ebidensya para man lang sa probable cause kung hindi conviction beyond a reasonable doubt, kasi yun po yung kinakailangang ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala ng isang nasasakdal sa ICC, hindi na sila dapat mag-advertise. Pero katunayan po, nag-advertise sila. At ang ibig sabihin na yan ay hindi pa sapat ang ebidensya na hawak nila, no, lamang kay Tatay Digong. Kaya may possibility rin po na ang hukuman ay magsasabi na hindi sapat ang ebidensya. Ang problema lang po ay talagang kapit sa patalim din po ang mga maestrado at mga prosecutor ng hukuman dahil nakasalalay kay Tatay Digong sa pagpapatuloy ng kaso ni Tatay Digong ang kanilang mga sweldo bilang empleyado at opisyalis ng ICC dahil gaya ng aking sinabi po, wala ng ibang kasong po pwedeng madinggin ang ICC dahil yung mga ibang mga akusado nila gaya ni Putin, gaya ni Netanyahu, hindi naman po nila maaresto. At in fact, ito nga si Putin dahil siya ay binigyan ng warrant of arrest na hindi naman po kasapi ang Russia sa ICC kahit kailan, ay nagdemanda rin sa lokal na hukuman na sa Russia laban sa mga maestrado na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. At alam niyo po, sa totoo lang, hindi ako magtataka kung gaya ng ginawa ng mga Amerikano na sapilitang dinukot si Maduro sa Venezuela, baka ang mga Ruski naman sapilitan ding dumukot ng mga judges dito sa ICC bilang katugunan nga doon sa warrant of arrest na inisyu rin ng hukuman sa Russia laban dito sa mga maestrado ng ICC. Pero ganyan po talaga, no, na ang isang hukuman na dapat ay binuo para magbigay katarungan sa mga pinaka malalang krimen na ginawa laban sa buong kadaigdigan ay ngayon ay lumalaban para sa kanyang survival at siyempre isa sa pamamaraan para magkaroon ng survival ay ang litisin ng gaya ni Tatay Digong. Nagkaroon kasi po ng matinding pagbabatikos laban sa prosecutor, naunang prosecutor ng ICC na taga-Africa. At ang pagbabatikos dyan ay wala raw siyang ibang pinupuruhan kundi ang mga kababayan niya sa kontinento ng Africa. At doon nga po nagsimula itong paghingi ng abiso na magpatuloy sa preliminary investigation labang kay Tatay Digong dahil yung taga-Africa na prosecutor ay kinakailangan sanggain yung mga paratang na pinupuruhan lang niya yung kanyang mga kapwa-Afrikano. Kaya nga niya tinuluyan itong si Tatay Digong. Na sa tingin ko ay reasonable dahil hanggang ngayon po meron pa rin banta ang buong African Union na sabay-sabay silang bibitiw. Ito po ay matapos umalis na sa ICC ang bansang Benin at lately yung isang bansa na kasapi ng European Union, no, ang Hungary ay nagbitiw na rin po bilang miyembro ng ICC at ang sabi ng presidente ng Hungary bumibitiw sila dahil ang hukumang ICC daw ay naging political court at hindi na po siya talaga patas na nagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng mga pinakakarumal-dumal na krimen sa buong daigdigan. So anong inaasahan nating ebidensya na ilalatag? Well, siguro po maglalatag ang prosekusyon ng mga testimonya ng mga tao kung paano pinatay di umano ang mga ilang mamamayan bilang kabaghagi nga ng drug war. Pero ang tanong nga po, hindi lang yung issue ng patayan. Pwede mong mapruebahan ang patayan. Pero paano mo mapapruebahan na pinatay yung taong yon bilang kabahagi ng atake laban sa sibilyan? Samantalang yung mga napatay ay either nanlaban o talaga naman pong pinagdududahan na kasapi sa kalakalan ng pinagbabawal na droga. So yan po yung napakahirap patunayan, yung mens rea na tinatawag, yung state of mind na ang intensyon ay atakihin talaga ang sibilyan dahil sila ay sibilyan. Samantalang wala naman pong makapagsasabi na yung gawain ng mga pulis Pilipino laban sa mga pinaghihinalaan o di man kaya ay talagang nahuling sangkot sa pangangalakal ng pinagbabawal na droga ay isang atake laban sa mga inosenteng mga sibilyan. So makikita po natin
Ang testimonya, siguro yung mga gaya ni Matubato na alam natin na nagsasabi na siya ay kabahagi ng death squad na inutusan ni Tatay Digong. Pero ito Matubato po ay minsan pinakulong na ng Senado dahil nga po sa pagsisinungaling. Kaya nga po nakapagtataka kung bakit ang isang tao na nakulong na ng Senado dahil sa pagsisinungaling ay gagamitin pa rin ngayon ng ICC bilang testigo, no, labang kay Tatay Digong. O nga pala po, no, napabalita na mayroong 6 na Pilipino na dadalo ngayon sa paglilitis. Lilinawin ko lang po, hindi pa po sila kinikilalang bilang mga defense counsels ni Tatay Digong. Ang pagpunta po nila doon ay siguro mayroong pagsang-ayon ng pamilya para sila po ay magmasid ng masigurado na ang Tatay Digong ay hindi naman dehado pagdating doon sa aspekto na may kinalaman sa Batas Pilipinas. No? Pero hindi po sila po pwede magsalita, hindi po sila po pwede mag-object. The most that they can do is to take down notes and discuss it later on doon sa abogado ni Tatay Digong na si Nicholas Kaufman nga at yung kanyang mga kasama. So sa mga umaasa na sila po itatayo doon at magdidepensa kay Tatay Digong, hindi po. Dahil wala pa po silang formal entry of appearance at talagang kahit sino naman pong abogado ay hindi po pwedeng tumayo sa ICC nang hindi po kinikilala ng hukuman ahead of time. Si E.S. Medialdea po nung minsan kinilala bilang isang abogado ni Tatay Digong, siya naman po ay nagbitiw. At sa ngayon po, bagamat siya ay dadalo at magmamasid ng proceedings, ay hindi pa po siya kinikilala bilang abogado mismo ni Tatay Digong. Now, meron lang po ako isang issue na ako talaga ay naguguluhan. No? Kasi malinaw sa sinabi ni Tatay Digong, hindi na niya kinikilala ang jurisdiction ng hukuman. At yan ang dahilan kung bakit hindi na siya a-attend physically at wini-waive na niya yung right to be physically present. At saka hindi man lang niya i-avail yung right na sundan ang mga proseso sa video. Dahil nga po, wala siyang hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng hukuman. Ako yung naguguluhan kasi kapag ganyan na po ang deklarasyon ni Tatay Digong, talagang hindi na kinakailangan mag-participate pa sa paglilitis. Pero sa tingin ko nga, dahil siya rin naman ay pumayag na protektahan ang kanyang karapatan ni Nicholas Kaufman, yung desisyon niya ay wala na akong pakialam sa hukuman, pero dahil kinakailangan na maprotektahan ang aking karapatan, nandyan pa rin ang aking abogado. No? So, yan ang desisyon naman ni Tatay Digong. Bagamat hindi niya kinikilala ang jurisdiction, ay nais pa rin niya maprotektahan ang kanyang mga karapatan sa paglilitis na yan. Dahil kung wala namang abogado dyan, ang gagawin ng hukuman ay mag-a-appoint ng court-appointed counsels at meron pong mga tinatawag na kumbaga parang PAW dyan sa ICC at kung hindi naman pribadong abogado ang magdedepensa sa karapatan ni Tatay Digong ay mga PAW lawyers kumbaga ng ICC ang magdedepensa. Siguro, minabuti lang ni Tatay Digong, miski hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng hukuman nito, mas mabuti pa rin na maprotektahan pa rin ang karapatan sa pamamagitan ng mga pribadong abogado. Dahil kung titignan nyo nga yung argumento ng ICC kung bakit ang preliminary examination na gawain exclusively ng prosecution ay kabahagi daw ng mga proseso ng hukuman, ang dahilan lang ng pretrial chamber ay dahil kabahagi ang prosecutor ng ICC. So, paano naman pagtitiwalaan ni Tatay Digong ang mga court-appointed defense counsels kung sinasabi nga nila na kabahagi ng hukuman ang lahat ng mga abogado dyan, ang prosecution, at kasama na rin yung mga defense counsels na pwedeng italaga ng hukuman sa mga akusadong walang sariling mga abogado. So anyway, mamaya po inaasahan natin ang pagdinig ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Hindi ko po alam kung magbe-break sila. Sa Pilipinas po ay talagang asahan nyo na ang mga West ay magbe-break para magtanghalian. Pero hindi po tayo sigurado kung ang mga Europeans ay sanay. Pero ang mga dumidinig naman po ay hindi mga Europeans. No? Isang Romanian, isang Mexican, isang taga-Africa. No? So titignan po natin kung ang mga sitmura nila ay kayang tumagal hanggang alas 3 ng hapon. Pero malinaw po ang sabi ng hukuman, hindi po mag-extend beyond 3 p.m. ang confirmation of charges. Ang proseso nga pala binigyan ng panahon hanggang 1.5 oras ang prosecution, pagkatapos ang depensa, pagkatapos ang mga abogado ng biktima para sabihin ang kanilang mga submissions na tinatawag. At kasama sa submissions na yan, ano yung mga ebidensya na ipipresenta nila sa hukuman para mapatunayan hindi lang po yung probable cause, kung hindi na rin yung proof beyond reasonable doubt pagdating na po sa paglilitis ng kaso. Anyway, inaasahan po natin na ang deputy prosecutor ang siyang tatayo para sa prosecutor kasi nga po yung
prosecutor ng ICC ay panandali ang suspendido dahil sa nagaganap na investigasyon sa sexual misconduct, no? At sa panig naman ng kampo ni Tatay Digong, nandiyan po si Nicholas Kaufman, no, na siyang tatayo. Now, sa parte ng mga biktima, hindi po tayo sigurado kung sino magsasalita kasi merong mga Pilipinong kinilala bilang abogado ng mga biktima, pero hanggang ngayon po ay ino-oppose ng kampo ni Tatay Digong, no. So sa tingin ko, yung Counsel for Victims na nakatalaga mismo sa ICC ang magsasalita at walang pagkakataon yung mga Pilipinong abogado magsalita, no? Na sa tingin ko ay sa tingin ko ay nasa hukuman na talaga kung sino dapat magbigay representasyon sa mga biktima at siyempre kung sino magiging representative ng mga biktima, iyan ay dapat ikonsidera rin yung kagustuhan ng mga biktima. So malalaman natin kung sino talaga with finality ang tatayo bilang abogado ng mga biktima, bagamat na-deny na ng pretrial chamber yung pagtutol ng kampo ni Tatay Digong doon sa mga Pilipino na tatayong mga abogado ng biktima. Now, ang pagkakaiba po sa atin, no? Ang pagkakaiba sa atin, ang pagsampa ng isang criminal case, meron din kasamang kasong sibil para nga doon sa karapatan na nalabag ng mga biktima. Dito po, hinihiwalay po yan, bagamat na meron din talagang aspeto ng reparation na tinatawag kapag sila ay lumabag sa batas na pang-internasyonal. Ang karapatan ng mga biktima na madinig ay para naman dun sa kanilang karapatan na mabigyan ng pagkakataon na madinig kung anuman ang kahit anong saloobin nila. Ibig sabihin, hindi nababaliwala ang karapatan ng mga biktima, no? Dahil dito naman sa Pilipinas po, ang biktima ay private complainant, no? Siya ay kinakailangan bilang testigo dahil kung walang nagrereklamo, walang kaso. Pero dito naman po sa ICC, kinikilala ang karapatan ng biktima. Unang-una na makilala bilang biktima at pangalawa, magkaroon ng reparation. Ang reparation po, hindi lang po yung pagbabayad ng daños. Yan po ay ibalik yung mga panahon bago sila naging biktima ng karapatan, paglabag ng kanilang mga karapatan, at kasama na po dyan ang pagbayad ng kompensasyon kung kinakailangan dahil alam naman natin ang kompensasyon ay isang paraan para nga makabangon sa mga karumaduman na epekto ng krimen sa biktima. Well, anyway, ngayon po ay day 1 of confirmation of charges. Ito po, ulitin ko, ay hindi kabahagi ng paglilitis. Ito po ay katumbas ng preliminary investigation sa ating proseso kung saan titignan ng mga mahistrado ng pretrial chamber kung meron bang probable cause o sapat na ebidensya para magpatuloy ang kaso sa full-blown na paglilitis. At 4 na araw pong linaan na kukumanit ng ICC para dito sa confirmation of charges. Sa 2 unang araw, inaasahan natin na puro argumento lamang ang gagawin ng mga abogado ng mga partido, ng prosecution, ng depensa at ng biktima. At sa 2 araw na susunod ay magkakaroon ng representative sample witnesses para makita naman ng hukuman kung tatayo nga ba o hindi ang kaso sa hukuman. Now, kung patas po ang laban, tingin ko po medyo mahihirapan ang hukuman o ang prosecution na patunayan ng probable cause kung patas ang laban. Kasi nga po, ito namang drug war, wala namang magsasabi na yan ay pag-atake sa mga sibilyan dahil sila ay mga inosenteng sibilyan. Yan nga po ay obligasyon ng Estado na labanan ang mga tao na sa likod ng pinagbabawal na droga dahil yan po ay nakakasira sa buhay ng ating mga pamamayan. No? So, yan po talaga yung mabigat na burden ng prosecution na paano magiging pag-atake sa inosenteng sibilyan ang drug war, gayong yan po ay lehitimong akto ng isang estado sa pangangalaga ng kapayapaan at good order sa kanyang teritoryo. Pero makikita po natin kung anong ebidensya ang gagawin nila dyan. Now, tayo po ay mag-broadcast live ng paglilitis. In fact, magsisimula pong paglilitis 8 minutes from now, pero meron pong time lag. Merong 30-minute time lag po bago tayo makapag-connect doon sa live stream ng hukuman. Tayo po will be connected by live stream dahil tayo po ay naging kabahagi na isang wire service na sa pag-cover ng event nito. No?
At ako naman po, pinabuti ko na nasa labas ng hukuman ang sa ganon, habang nagpapatuloy ang paglilitis, po pwede tayo magbigay eksplanasyon kung anong nangyayari sa loob ng hukuman nang lalong maintindihan ng ating mga kababayan ang pangyayari sa loob ng hukuman. So, bagamat tayo po ay panandaliang mawawala dito sa broadcast nito para tayo magkaroon ng live hookup na, no? Pero meron pong delay sa live hookup ng mga 30 minutes. Miski mawala po tayo ngayon, in half an hour time, we will go live doon sa paglilitis. At dahil tayo po ay nasa labas naman ng hukuman, pwede natin i-explain kung anong nangyayari sa loob ng hukuman. Huwag po kayong bibitiw sa ating special coverage ng paglilitis ni Tatay Digong. Pwede rin po kayong magtanong, isulat nyo lang po mga tanong ninyo sa comment section at tayo po ay susubukan nating sagutin lahat ng inyong mga katanungan dahil ang ating tanging pakay ngayon ay para mas lalong maintindihan ng taong bayan kung anong nangyayari dito sa paglilitis ni Tatay Digong. So sama-sama po nating susubaybayan itong paglilitis na ito. Ito po ay magsisimula in 6 minutes pero hindi po in real time ang broadcast natin. There will be a time delay po. Hindi ko alam kung 15 minutes or 20 minutes ang time delay. No? Pero at most po yan, 30 minutes. No? At mapapanood din po natin yan dito mismo sa ating Facebook at sa ating YouTube ang paglilitis. So, ngayon po, panandalian tayong magpapaalam pero babalik po tayo siguro in 15 to 30 minutes to bring you live the proceedings dyan po sa loob ng International Criminal Court. Okay po? At maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ngayong umaga. Babalik po tayo ha. Ulitin ko po, babalik tayo 15 to 30 minutes para po ibigay sa inyo ang live coverage ng paglilitis ni Tatay Digong. Okay? Maraming salamat po sa inyo at hanggang sa susunod na 15 to 30 minutes, babalik po tayo with the live broadcast. Salamat po uli. See you later.